kahalagahan nito. Ano ba ang wika? Napakaraming kahulugan ang may kakapit sa wika, hindi lamang bilang gamit sa pakikipagtalastasan o instrumento sa mabisang pagpapahayag ng iniisip at nadarama ng tao. Sa kahulugang ito, epektibong nagagamit ang wika bilang medyum sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Dahil dito, maituturing na pag-aari ng tao ang wika at hindi ang wika ang nagmamay-ari sa tao. Dahil nasa tao ang paraan kung paano ito gagamitin sa anumang paraan, maging sa mabuti o masama. Walang araw na ang tao ay hindi gumagamit ng wika. Araw-araw niya itong ginamit. Kung kaya't, masasabing ang wika ay pag-aari ng tao. May maraming dalubhasa ang nagbigay kahulugan ng wika. Isa na rito si Hodge, 1991. Ayon sa kanya, ang wika ay malimit na binibigyang kahulugan bilang sistema ng mga tunog, arbitraryo na ginagamit sa mga komunikasyong pantao. Ayon naman kay Bowman 1990, ang wika ay isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao, isang tiyak na lugar para sa isang particular na layunin na ginagamitan ng mga verbal at visual na signal para makapagpahayag. Ayon naman kay Webster, ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng isang maituturing na komunidad. Ito ay naririnig at binibigkas na pananalita na nalilikha sa pamamagitan ng dila at ng kalakip na mga sangkap ng pananalita. Ibig sabihin, kapag ang isang taong nagsasalita ay hindi naiintindihan ng kaniyang kausap o ng komunidad kung saan siya naroroon, ay hindi siya maituturing na kabilang sa komunidad na ito dahil iba ang kaniyang wikang ginagamit. Ayon naman kay Sturtevant, ang wika ay isang sistema ng mga arbitraryong simbolo ng mga tunog para sa komunikasyon. Natatangi naman ang pagpapakahulugan ni Gleason 1961 sa wika. Ayon sa kanya, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Bakit nga ba sinasabing ang wika ay masistemang balangkas? Tama si Gleason, ang wika ay masistemang balangkas dahil mayroon tayong pinagdadaanang proseso o step by step upang mabuo ang wika. Una rito ang pag-aaral ng mga tunog, pag-aaral ng makabuluhang salita, hanggat sa pag-aaral o tungo sa pag-aaral ng pangungusap. Tama rin si Gleason sa kanyang sinabing ang wika ay sinasalitang tunog, sapagkat ang wika ay ginagamitan ng iba't ibang sangkap ng pananalita upang ito ay maibigkas. Ginagamitan ito ng ating dila, ngipin, at panga, maging ang mga ngalangala natin, at labi. Yan ay mga sangkap ng pananalita kung bakit ang wika ay sinasalitang tunog. Pinipili naman at isinasaayos ang wika depende sa kung sino ang kausap ng isang tao. Halimbawa, kung ang kausap niya ay may mataas na posisyon sa kanya o mas matanda sa kanya, ang gagamitin niyang wika ay magalang o formal na wika. Ayon naman kay Brown, 1980, na nagsasabing kung pagsasama-samahin ang kahulugan ng wika sa isang definisyon, ang wika ay masasabing sistematiko,
set ng simbolong arbitraryo, pasalita, nagaganap sa isang kultura, pantao at natatamo ng lahat ng tao. Ang wika, gaya ng tao, ay mayroon ding mga katangian. Isa na rito, ang wika ay tunog. Bakit nga ba sinasabing ang wika ay tunog? Sa pagsisimula ng pag-aaral ng wika, ay unang natutunan ang mga tunog ng wikang pinag-aralan kaysa pasulat na paglalahad. Kung ating mapapansin, una tayong natututo ng mga tunog dahil sa panggalagaya natin sa ating kapaligiran. Batay sa katangiang ito, tahasang masasabing ang wika ay hindi binubuo ng alpabeto nito. Bagamat, malinaw na sa atin na may mga wikang hindi pa naisusulat. Gaya ng wikang ginagamit ng ilang mga naninirahan sa kabundukan o liblib na lugar. Walang makapagpapatunay na walang sariling wikang ginagamit ang mga taong naninirahan doon. Kung kaya't, masasabi nating tunay nga na ang wika ay tunog. Dito na naman tayo sa ikalawang katangian ng wika. Ang wika ay arbitraryo. Maraming tunog na binibigkas at ang mga ito'y maaaring gamitin para sa isang tiyak na layunin. Ang taong mahilig makipagtalo, halimbawa, ay tiyak na mahilig magbasa, makinig at magsuri ng mga pangunahing balita o isyong malimit pag-usapan sa isang umpukan. Dahil dito, kailangang maging maingat siya sa pagpili ng mga salita o pangungusap na kanyang bibigkasin. Kung ang kanyang layunin ay maglahad lamang ng impormasyon, kailangang mailahad niya ito ng buong buo sa malinaw na paraan. May layunin ang tao sa tuwing siya'y magsasalita o magpapahayag. Ang ilan sa madalas na maging layunin niya sa pagsasalita ay ang sumusunod: maglahad ng impormasyon, magbigay ng sariling reaksyon o opinyon, nangatwiran, at iba pa. Bagaman, ang wika ay arbitraryo. Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito. Alam ng mga Ilocano na kapag sinabing balay, bahay ang tinutukoy nito. Sa Chavacano naman ay casa, C-A-S-A, casa. Kapag sinabing casa, nais nilang tukuyin ang salitang bahay. At bay naman, B-A-Y, naman sa tausog. Ang ibig sabihin doon ay bahay pa rin. Samantalang, tinatawag naman itong house sa Ingles. Ibig sabihin, may maraming katawagang ginagamit ang bawat pangkat o komunidad na kung saan iisa lamang ang ibig sabihin nito. Yan ay nagpapatunay na ang wika ay arbitraryo. Kung sakaling hindi naintindihan ng isang tao ang isang salita o pangungusap ng isang wika, nangangahulugan na hindi siya bahagi ng kasunduang pangkaunawaan o ibig sabihin, hindi siya kabilang sa isang komunidad na nagsasalita ng wika. Ngunit, kung aaralan at matutunan niya ang wika, nangangahulugang sumasang-ayon siya sa kasunduan ukol sa naturang wika. Isa pa sa katangian ng wika ay masistema. Kung pagsama-samahin ang mga tunog, ay makakabuo ng makahulugang unit ng salita. Gayon din naman, kung pagsama-samahin ang mga salita, ay mabubuo ang parirala. At kung pagsama-samahin naman ang parirala, ay mabubuo ang pangungusap. Ibig sabihin, mayroon tayong sistemang sinusunod. Mayroong proseso o step-by-step process. Uulitin ko, ang wika ay sistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog o tinatawag na phonema na kapag pinagsama-sama
sa makabuluhang sequence ay makakalikha ng mga salita o tinatawag na morphema na bumabagay sa iba pang mga salita o tinatawag na semantics upang makabuo ng mga pangungusap. Ang pangungusap ay may structure o tinatawag na syntax na magiging basihan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. Sa kabilang banda, kung bakit at paanong ang wikang Filipino ay matatawag na masistema ay hindi na dapat pagtalunan pa. Ang paraan ng pagbasa at pagsulat na ating natutuhan sa paaralan ay mula sa kaliwa patungo sa kanan at hindi kailanman dapat magmula sa kanan patungo sa kaliwa o pataas man o pababa. Ito'y isang sistemang nararapat nating sundin dahil taglay nito ang ilang pamantayang makakatulong sa atin na makauunawa at makapagbibigay kahulugan sa wikang ating natutunan at patuloy na ginagamit. Isa pang katangian ng wika ay ang wika ay sinasalita. Nabubuo ang wika sa tulong ng iba't ibang sangkap ng pananalita tulad ng labi, gila, ngipin, ilong, ngala-ngala at lalamunan. Sa paglalapat ng ating mga labi ay makakalikha tayo ng tunog na at Anong titik ba iyon? Yun ay titik P, B, M. Yun ay naging resulta sa paglalapat ng ating mga labi. Kung kaya't, ang wika ay sinasalita. Lumalabas naman ang tunog na at yun naman ay nalilikha dahil sa pagdikit ng ating itaas na likurang bahagi ng ating ngipin. Sa madaling sabi, ang wika ay sinasalita dahil ito ay binibigkas. Ang wika ay nagbabago. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng wika, ay patuloy rin itong nagbabago. Bahagi ng pagbabagong ito ang pagkawala sa sirkulasyon ng ibang salita na maituturing na luma na o hindi na gaanong gamitin, tulad ng sumusunod. Una, lilong, ibig sabihin matandang lalaki. Kung ang kabataan sa kasalukuyan ay marinig nila ang salitang lilong, hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito. Ilan pang halimbawa ay ang salitang salumpuwet. Halimbawa, sa kasalukuyan, kung mayroon kang bisita sa iyong bahay at sasabihin mo, maupo ka muna dyan sa salumpuwet. Magtataka sila kung ano ibig sabihin, saan mo sila pa uupuin. Simple lang ang ibig sabihin doon. Silya o tinatawag na bangko. Sa panghalimbawa ay ang salitang salipawpaw o eroplano. Kung maririnig natin ang ilang kabataan, halimbawa kung may dumaang eroplano, hindi sila sumisigaw na may salipawpaw, may salipawpaw. Ang kanilang sasabihin talaga ay may eroplano, may eroplano. Dahil sa kasalukuyan, ang salitang lelong, salumpuwet, salipawpaw, o mayroon din tayong salumbola, ibig sabihin brief. Yan ay tinatawag na salitang luma o tinatawag nating patay na wika. Ibig sabihin, ito ay tinatawag na archaic. A-R-C-H-A-I-C, archaic. Samantala, patuloy na nararagdagan ang mga salitang ating natutunan, gaya ng mga sumusunod. Noon wala tayong salitang computer, graphy, selfie, internet. Mayroon naman tayong fax machine, text messaging, compact disc,
At sa kasalukuyan, mayroon na tayong mga salitang loads, mga where pa, at kung ano-ano pang mga salitang na idadagdag sa ating wika. Isa pa sa katangian ng wika ay ang wika ay malikhain. Ang wika ay isang paraan ng pag-unlad ng bansa. Bukod dito, may isa pang paraan para tuluyang umunlad ito. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng salita. Bunga ng pagiging malikhain ng isang tao, nakakabuo siya ng maraming salita. Halimbawa, ang salitang brunch, yan ay pinaghalong salita mula sa breakfast at lunch. Yung tinatawag natin ngayong salitang pitmalo, yan ay pagbabaliktad ng isang salita mula sa salitang malupit at kanilang ibinaliktad, kaya't ang naging bunga ay salitang pitmalo. Sa panghalimbawa, ang salitang where pa mula sa salitang power. Yan lamang ay bunga ng pagiging malikhain ng tao, kung kaya't ang wika ay malikhain. May marami pang katangian ang wika. May maraming nagsasabi na ang wika at kultura ay magkabuhol at hindi maaaring paghiwalayin. Maihahambing natin ang wika at kultura na isang mag-asawa. Ito ay hindi maaaring paghiwalayin. Maraming salita na hindi maisalin sapagkat wala silang katumbas sa ibang wika. Dahil sa ganitong pagkakataon, napipilitang humiram ng salita mula sa isang wika sapagkat hindi kumon ang salita sa kultura ng isang patutunguhan. Halimbawa, walang katumbas ang salitang malong sa Tagalog sapagkat hindi bahagi ng kultura ng mga Tagalog ang salitang ito. Ang salitang lamaw naman ng Cebuano ay hindi rin matutumbasan sapagkat iba ang paraan ng paghahanda ng buko ng mga Cebuano sa iba pang komunidad sa bansa. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng mga pananalitang ginagamit ng isang tao, malalaman natin kung saan o anong kultura ang kanyang pinanggalingan. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng wika. Bakit nga ba mahalaga ang wika o gaano kahalaga ang wika sa buhay ng isang tao? Unang kahalagahan ng wika ay pansariling kahalagahan. Napapaloob dito ang individual na kapakinabangan. Sa oras na matutuhan ng isang tao ang kakayahang magsalita, kailangan na niyang magsalita ng wasto o kailangan na niyang magamit ng wasto ang wikang kaniyang kinagisnan o yung tinatawag nating vernacular. Sa pamamagitan nito, naipapahayag na niya ang damdamin ng personal at napapaunlad ito gamit ang bawat kaalaman sa kapaligiran at interaksyon. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng wika, nagagawa ng isang taong maipahayag ang kanyang iniisip at ang kanyang nadarama. Mahalaga ang wika hindi lamang para sa pansarili, kundi maging para sa kapwa. Wika nga na no man is an island o walang nabubuhay na mag-isa. Ang pag-unlad ay palagi ng dalawang payak na proseso. Ikaw at ang iyong kapwa sa tuwirang pakikipagtalastasan, nagkakaroon ng isang maayos na relasyong panlipunan. Ibig sabihin, ginagamit mo ang wika sa pakikipagkomunikasyon o pakikipagtalastasan sa kapwa. Mahalaga rin ang wika para sa lipunan. Sa pagsama-sama ng bawat pangkat ng tao sa lipunan, nagkakaroon ng sariling sistema ng pakikipagtalastasan na naaayon naman sa kanilang
kultura. May iba pa ang kahalagahan ang wika. Ito ay medium sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. Of course, upang ang lahat ay magkakaunawaan gamit ang wika. Pangalawa, ginagamit din ang wika upang malinaw at epektibong maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao. Pangatlo, sumasalamin ito sa kultura at panahong kaniyang kinabibilangan. Sa pamamagitan ng wika, masasalamin natin ang kultura ng isang tao, ang kaniyang pinanggalingan at kaniyang pagkakakilanlan. Mahalaga rin ang wika dahil isa itong mabuting kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaalaman. Naririto ang ating mga sanggunian. Hanggang dito lang muna ang ating pag-uusapan sa videong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At abangan ang ating susunod na video tungkol sa variety at variasyon ng wika. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!